Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Morning, sir. Bati ng sekretarya ni Drake nang dumating siya sa opisina niya sa overview jeweler ng umagang iyon. Tinanguan niya ito, gumanti ng bate at pagkatapos ay coffee, Lyda please. Tumayo si Lyda at humakbang patungo sa coffee nook na nasa kabilang sulok ng opisina. May inalagay akong sobra sa ibabaw ng mesa ninyo, sir. Wika nito habang lumalakad. Inihatid ng isang mensahero kanina. At importanteng mabasa raw ninyo. Muli siyang tumango at tuloy-tuloy na pumasok sa silid niya. Agad niya nakita ang sobre na sinasabi ng sekretarya. Inilapag niya sa likod ng kredenza ang briefcase niya at pagkatapos ay naupo sa high back chair. Kinuha ang letter opener at binuksan iyon. Ang mga mata niya ay natuon sa letterhead at pagkatapos ay agad na ibinaba sa signature. It was from his stepfather's lawyer, Nico Arias. He scanned the typewritten letter. Sandaling nagsalubong ang mga kilay niya nang makita ang isang salita na nakapukaw na interes niya. Muli niyang binalikan ang paragraph at tuluyan ng maingat na binasa. A wife? Bulalas niya. Kung hindi niya kilala ang perma ng abogado ng stepfather, ay iisipin niyang may gusto magbiro sa kanya. Hindi iilan sa mga kaibigan niya ang lagi nangangantsaw na kailangan na niya mag-asawa. Tatiana's one of them. This is blackmail, hiyaw ng isip niya. Mabilis niyang iniabot ang telepono upang tawagan ng ina nang maalalang wala si Lourdes sa bahay nito. Siya mismo ang nagpayo rito na magbakasyon ng ilang araw upang makabawi sa pagkamatay ng asawa nito. Wala pang isang buwan nakalipas nang namatay ang stepfather niya sa atake sa puso. Muli niyang pinasadahan ang basa ng sulat. Nagtagis ang mga bagang niya sa galit. Hindi pinansin ang paglapag ng sekretarya ng hinihinging kape sa mesang iyon. Ayon sa abogado ni Roldan, mapupunta lamang kay Lourdes ang malaking bulto ng ari-arian nito kung sa loob ng 3 buwan pagkamatay nito ay mag-aasawa si Drake. At ang iba pang hindi nabanggit sa testamento na umaasang tatanggap ng mana ay nakasalalay sa pagkakasaling kay Lourdes ng mga ari-arian. Walang pangalang binanggit, subalit natitiyak ni Drake kung sino-sino ang mga iyon. Damn to Roldan to hell. Tumapon ang kape sa platito nang pokpokin niya ng kamao ang mesa. Hanggang kamatayan ay puro pahirap sa ina ang gusto nitong mangyari. Marahas na buntong hininga ang pinakawalan niya at dinampot ang telepono at siya na mismo ang tumawag sa abogado sa pribadong linya nito. Is this a joke, attorney? Agad niyang sabi nang ito mismo ang sumagot. And it was obvious that the lawyer didn't miss the anger in his voice. Narinig niyang buntong hininga nito. Alam ni Lourdes ang tungkol sa testamento ni Roldan Drake. Wika ng abogado. Nabanggit ko na iyan sa kanya nang hilingin kong presensya ninyong dalawa para basahin ang testamento. Katunayan ay may pakiramdam ako na kadagdag pa ang laman ng testamento sa pighati ng mama mo. He paused. Then, I'm sorry Drake, but I am only doing my job. Kaya marahil agad na sinang-ayunan ng ina ang bakasyong inialok niya rito. Hindi nito gustong naroon ito sa sandaling malaman niya ang tungkol sa testamento ng stepfather. Another thing Drake, patuloy ng abogado, nakalagay sa testamento na hindi ka basta pipili ng babaeng hindi mo kilala at babayaran para lang pakasalan o ng isang kasalukuyang girlfriend na kailan mo lang nakilala. It says here that you must have known the girl for at least 10 years. Oh shit, do you want me to send you the copy of your stepfather's last will? Hindi na kailangan, attorney. Ibinaba na niya ang telepono sa cradle nito na hindi mala nagpaalam sa kausap. Tumayo siya at nagpalakad-lakad sa loob ng opisina. He knew her stepfather had a particular woman in his mind. Oh God, Cybele. Sunod-sunod na masasamang salita ang lumabas sa bibig niya. Drake had been 16
when her mother married Roldan. That had been almost a year after his father's death. Si Roldan ay isang kilalang movie producer-director. He was a divorce with a son and daughter from previous marriage. He was 51 and a charming man. Nang mamatay ang ama niya ay naroon ito at nakikiramay kay Lourdes. Isa itong balikat na masasandalan sa oras ng pangangailangan. Iginiit ni Roldan ang pinansyal na tulong sa mama niya. Naubos ang anumang naipon ng mga magulang niya nang maratay sa karamdaman ng papa niya. Ayon sa inay, dating boss ng papa niya si Roldan. His stepfather was a good provider, but he was also a chronic womanizer. Hindi lang iyon tiniis ng mama niya sa piling ni Roldan, kundi maging ang panlalait ng unang pamilya nito. Si Belinda, ang ex-wife, na hindi nag-aatubiling hiyain si Lourdes saan man ito makatagpo. Si Leonard, na 3 taon ang katandaan kay Drake at isang movie bit player, at si Susie, ang bunsong kapatid ni Leonard at isang mahusay na character actress. Lantaran ang panalait ni Leonard sa kanila ng mama niya. Nasampid lang siya at salapi lang ni Roldan ang dahilan kung bakit nagpakasal si Lourdes dito, na wala silang karapatang manirahan sa bahay ng papa nito. Si Leonard din ang dahilan kung bakit mismo nabuti ni Drake na sa dormitoryo na lang tumira habang nasa kolehiyo. Umiiwas siya makipagbasagan ng mukha rito, alang-alang sa ina at kay Roldan na kahit papaano'y mahusay naman ang pakikitungo sa kanya. While Susie was another matter. She was polite with her mother, lalo kapag kaharap si Roldan. She knew how to play her card. Though behind Roldan's back, Susie scoffed at her mother and at the same time flirted with him every chance she got. 4 na taon ng kasal sina Roldan at Lourdes nang mamatay si Leonard sa drug overdose. Gayon na lang ang paninisi ni Belinda kay Lourdes na dahil daw dito kaya napabayaan ni Roldan ang sariling anak. Roldan was devastated and blamed himself for son's death, lalo na itong nalulong sa pakikipagrelasyon sa kung sino-sinong babae. At nang mahumaling si Roldan sa isang batang-batang aktres ay bihira na itong umuwi. Sa lahat ng iyon ay nanatiling walang kibo si Lourdes, ni hindi ito nagtaas ng tinig sa asawa at nanatiling uliran. Hindi ko magagawa ang gusto mo mangyari, iho. Mahinahong sabi ni Lourdes nang kausapin niya ang ina at imungkahing hiwalayin na ang asawa. Ano ang dahilan at nagpapakamartir ka sa ginagawa sa inyo ni Tito Roldan? Hindi ka ba nasasaktan? He asked angrily. Natural na nasasaktan ako, Drake. She smiled sadly. Nilingan nito ang karangyaan sa buong paligid bago ibinalik sa kanya ang mga mata. Ginagawa ko ito para sa atin. Bahagyang lumambot ang mukha niya at hinawakan ng kamay ng ina. Huwag mo kong alalahanin, mama. Maghahanap ako ng trabaho. Lourdes stared at him. May ilang sandaling nasa mukha ang pag-aalangan sa kung ano man ang sasabihin nito. Pagkuway, bagaman mahalaga makapag-aral ka at makapagtapos, hindi lang dahil sa karangyaan ito, kaya ako nagpakasal kay Roldan, anak. Utang ko sa kanyang katapatang ito. Ano pong ibig ninyong sabihin? Umiwas ito ng tingin. Magkasintahan kami ni Roldan, iho, bago ang papa mo. What? Tumayo ito at iniyakap ang mga braso sa sarili. 3 buwan na kami magkasintahan ni Roldan nang isama niya ako sa shooting sa Bataan. Inabot kami roon ng gabi, gayong ang pangako niya sa mga magulang ko ay uuwi kami ng hapon. But he couldn't leave. Isang importante eksena ang kailangan tapusin na naantala dahil sa biglang pagsama ng panahon. He asked your father, who was then one of his trusted crews, to drive me back to Manila. Nang pauwi na kami, nasiraan kami sa daan sa gitna ng tumitinding sama ng panahon. Itinulak ng papa mong sasakyan patungo sa isang gas station. Nanatili kami sa loob ng kotse upang palipasin ang pagkasama ng panahon. Nang humupa ang bagyo ay mag-uumaga na at doon palang lumabas ng kotse ang papa mo at inayos ang sasakyan. Nang malaman ng mga magulang ko magkasama kami sa buong magdamag, ay sila na mismong gumawa ng paraan upang kami ng papa mo ay makasal dahil hindi sila naniniwalang wala nangyari sa amin sa buong magdamag. But you could have explained. Oh, I did. But your father had a different explanation which my parents chose to believe. Kasabay ng paghingi ng tawad, ay inamin ng papa mo may pagtingin siya sa akin at iyon lang ang alam niyang paraan upang mapaksakan niya ako. Si Roldan,
Nang humupa ang ulan kinabukasan, ay nagtuloy si Roldan kasama ang buong crew sa isang isla sa Bataan sa paanyaya na rin ng mayor doon. They stayed there for 4 days. Ni hindi ko maalis o makatawag man lang kay Roldan dahil naroon ang ama mo sa mismong bahay namin. Nahuhulaan na nitong tatakas ako. Likas na magaling at masuyo ang papa mo, Drake. Nakuha niya kaagad ang loob ng mga matatanda, maliban pa sa hindi gusto ng mga magulang ko ang nababalitaan at nababasa nila tungkol kay Roldan. Nang sumunod na araw ay madalian nila akong ipinakasal sa papa mo. Drake had been speechless for a few seconds. Pagkuway, pero mas matanda sa akin si Leonard ng 3 taon. Paanong anak na niya si Leonard sa ex-girlfriend na magkakilala kami? Sagot ni Lourdes. Isa sa mga dahilan kung bakit talaga hindi naging malapit ang loob sa kanya ng mga magulang ko. In his anger, he married Leonard's mother a month later in Las Vegas, but their marriage lasted only for 5 years. And what about Susie? Paano hindi ko maramdamang malapit ang loob ni Roldan sa kanya? Anak siya ni Belinda sa ibang lalaki bago ito pinakasalan ni Roldan. Susie was 3 years old when he married Belinda. He muttered an oath. Mas bagay sila ni Belinda, Mama, considering hindi kanya dapat pang pinakasalan. Sa kabila ng lahat, mahal ako ni Roldan, Drake. He had always loved me. He just can't resist the woman. Napapaligiran siya ng mga ito dahil sa trabaho niya. Some love, damn it, he muttered angrily. Tinakpan ni Lourdes ang bibig upang hindi makawala ang paghikpi. It was too late when I realized he wanted to punish me for marrying her father. Then file legal separation, he commanded. Umiling si Lourdes. Natutuhan kong mahalin ang papa mo, Drake. Naging mabuting asawa siya sa akin at ikaw ang pinakamagandang resulta nangyari sa pagsasama namin. Subalit sa loob ng mga taon ay nanatili sa puso ko si Roldan. And perhaps I deserve this. I don't believe this. Malungkot nang umiti si Lourdes. Womanizer that he was, hindi masama ang pakikitungo ni Roldan sa iyo. He has always admired you, Drake. Hindi niya inaamin sa akin ang dagderetsahang iyon. Pero sa mga pag-uusap namin ay hindi maiwasang maiparating niya sa akin ang damdamin niya. Nakikita niya ang malaking pagkakaiba ninyo ni Leonard. Lagi niyang sinasabing dapat ianak ka niya kung hindi ako nagpakasal sa papa mo at muli ay magagalit siya. Minana ko kay papa ang ugali ko, Mama, he had said angrily. Kung ganoon man ang karakter ni Leonard ay dahil siyang ama nito. Hindi ba malinaw iyon sa kanya? Lourdes had ignored that. Anyway, he provides for us at umuwi siya rito. Ako pa rin ang asawa niya sa mata ng lahat at walang araw na hindi siya tumatawag sa akin kapag nasa trabaho siya. Wala siyang gamit na inaalis mula sa bahay na ito upang dalhin sa bahay ng alinman sa mga babae niya. Aminin mo man o hindi nagkukulang si Roldan sa mga pangangailangan mo, lalo na sa pag-aaral mo. Katunayan, higit pa sa kailangan mong binibigay niya. So the women didn't matter, and I can take the pain. Sa nakalipas na mga taon ay tiniis ni Lourdes ang walang katapusang pagtataksil ng asawa. At nang unang atakihin sa puso si Roldan at malumpo ay pinagsilbihan ito ni Lourdes ng walang pasubali. Kinasusuklaman niya ang pagkakamartir ng ina at kinasusuklaman niya si Roldan sa pagsasamantala nito sa kabaitan ng asawa. Iyon ang panahon nagdesisyon siyang lumayo na muna. Tinanggap niyang alok ng kaibigang si Elias na magtrabaho sa isang jewelry shop na pag-aari ng mother nito at ni Tatiana. When Elias died in a car accident, Tatiana retained his services. He really liked her, admired her. He would have wanted to fall for her, but somehow may pader na nakapagitan sa kanilang dalawa pagdating sa personal na damdamin. Subalit hindi iyon naging hadlang sa pagkakaibigan nila ni Tatiana. Through her, he had learned the ins and outs of the jewelry business and realized he liked and enjoyed it more than any job he had before. At bagaman hindi siya nakipagkita sa ina ng matagal na panahon, ay hindi naman niya tuluyang pinutol ang komunikasyon niya rito. At hindi niya maiwasang isiping mas ikinagagalak ng mama niya ang pagkabalda ni Roldan dahil nanatili ito sa bahay at napaglilingkuran. Ibinalik ni Drake ang isip sa kasalukuyan. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kapag wala siyang maipakitang siya'y kasal, ay hindi mapupunta sa mama niya ang mana, kundi mauuwing lahat sa unang pamilya nito. Kabilang na ang Lourdes Films,
Kung siya lang ibabaliwalain niya iyon, hindi siya kasing yaman ng stepfather. But he had invested his money wisely, lalo na sa stock exchange, and it had multiplied 10 times already, and that made him a millionaire in his own right. Bukod pa doon, kalahati ng Overview Jewelers ay kanya. Tinanggap niyang alok ni Tatiana na maging partner nito sa jewelry business na may sangay na ngayon sa Hong Kong at New York, na pareho niyang pinamamahalaan dahil abala si Tatiana sa pagiging may bahay ni Santi Cruz. He could provide for his mother, subalit may karapatan ng mama niya sa mga ari-arian ni Roldan, and right now, he needed to marry for his mother to inherit what was morally and legally hers. Biglang pumasok sa isipan niya si Cybele. He had actually dated her during his college days to Roldan's delight, pero iyon lang iyon, isang friendly date, though he hadn't seen Cybele for the past years until Roldan's wake. Marrying her, temporary or otherwise, was out of the question. Hindi makikipaghiwalay si Cybele sa kanya sa sandaling makasal sila. Ang kailangan niya ay disenteng babaeng papayag na magpakasal sa kanya at pagkatapos ay maghihiwalay rin sila pagkatapos. Say in 4 months' time, no strings attached, purely business. Sino sa mga kaibigan niya ang matagal na niyang kakilala at papayag sa isang temporary marriage? Tinitigan ni Esperanza ang refleksyon sa salamin. Pagkatapos ay nasisiyahang ngumiti sa sarili. She had learned the art of applying makeup to make it appear natural. Her hair, which was stylishly cut short, had fitted the shape of her face. Very chic. Iyon ang kauna-unahang pagkakataong nagpagupit siya ng ganoon kaiksi. She always wore her hair long. Ang pinakamaiksi naging gupit niya ay hanggang balikat lamang. Hindi siya maputi, pero hindi rin naman siya maitim. At bagay sa kanya, ang mamahaling pangkulay na inilagay ng hairdresser niya sa parlor kanina sa mall. Ang totoo niyan ay sinubukan lang niya magpakulay ng buhok dito. Ito ang kauna-unahan sa kabila ng lagi nilang sinasabi ng baklang hairdresser niya na bagay sa kanya magpakulay ng buhok. Kanina nagpahikayat siya. Pinili ng hairdresser ang mamula-mulang dye pero mariin siyang tumanggi. May binabagayan ng ganyang kulay, Rafa, ang sinabi niya rito. Ayoko magmukhang trying hard. Hindi ako mestiza. Husme, ano ka ba naman? Para kang tao sa una. Isa pa hindi ka naman maitim at hindi rin maputi. Kung pinayagan mo ba naman ang suggestion ko magpa-bleach ka? Anyway, babagay sa iyong kulay na ito, tita. Giit na hairdresser. Basta, pinili niya ang disimuladong kulay. Dark brown, safe ang kulay na iyon para sa kanya. Gayunman, malaki ang naging epekto niyon sa anyo niya. Ay, Esperanza, bagay na bagay sa iyo. Tili ng bakla habang inaayos-ayos ang buhok niya. Ano ang say ng mga supermodels dyan? She had smiled at her reflection in the mirror. She had to agree with Rafa. Next time, try naman natin yellow blonde. She rolled her eyes. Tumayo ito at binigyan ng malaking tip ang hairdresser na tumili sa galak. Yeah, it was time to change her image. Magugulat tiyak ang mga kaibigan niya sa sandaling iyon na makita siyang maiksing-maiksi ang buhok at may kulay pa. She smiled at her reflection in the mirror. Her rust-colored knee-length dress emphasized the slimness of her waist and just perfect for the occasion. Her slim-heeled strappy sandals added 2 inches to her 5 feet and 5 inches height. Perhaps Rafa was right. May tindig pang modelo siya. Ilusyonada, singhal niya sa sarili, kasabay ng paglalaho ng ngiti at nagpabuntong hininga. Anyone would want to be in her shoes. She wasn't a great beauty, but comparatively speaking, kung ang titignan ay ang kabuuang anyo niya, marami ang nag-uukol ng pangalawang tingin. She was also smart and witty. May magandang trabaho bilang personal assistant ng isang executive sa isang malaking kumpanya ng sasakyan. At bukod sa malaki ang sweldo, ay nakakapag-sideline pa siya bilang sales agent ng kotse na karaniwan na ay mga kaibigan at mga kakilala ng mga kaibigan niya ang customers niya. And so far, hindi pa naman siya nauubusan ng referrals. Ang gold yellow niyang Honda City ay halos bayad na at 2 taon na lang ay bayad na rin siya sa hinuhulugan niyang townhouse sa Quezon City. Everything about her was perfect except her love life. It was 0, kaya naman taon-taon na lang
ay ganitong pakiramdam niya sa tuwing dadalo siya sa alinmang okasyong ginaganap ng mga kaibigan niya. 4 sila magkakaibigan ni Joanne, Camille at Samantha mula pa noong college. Sa kanilang 4 ay sila na lang ni Joanne ang walang asawa. Pero si Joanne ay may kasintahan na at nagpaplano na rin magpakasal. Makalipas ang mahigit 1 taong magkasintahan. At ang okasyon ngayong araw na ito, ang Linggo, ay birthday party ni Andy. It was a very private party. Sila lang na matatalik na magkakaibigan ang naroroon at gaganapin iyon sa bahay mismo ni Andy. At sa tuwing nagkikita at nagkakasama-sama silang 4, ay puro kantsaw ang inaabot niya sa mga ito. Tulad ngayon, malamang na siya na naman ang tampulan ng tukso. Sa buong 25 taon ng buhay niya, ay hindi pa niya nararanasan magka-boyfriend. Yung talagang boyfriend na dinadalaw, sinusundo, dinadalhan ng bulaklak o chocolates sa mahahalagang okasyon, niyayaya mamasyal, manood ng sine o concert, etc. etc. Oh well, may mga manliligaw siyang binibigyan siya ng mga iyon, labis pa nga kung minsan, pero hindi niya ibinibilang iyon. Kahit siya sa sarili, hindi niya mapaniwala ang wala siyang mapili sa mga ito. Many of them were husband material, pero hindi niya maintindihan kung bakit ayaw tumibok ng puso niya. Naririnig niya sa mga kaibigan kung anong nararamdaman ng mga ito sa kani-kanilang mga boyfriends at asawa. It was so intense a feeling for a certain man. May chemistry sa tuwing nagkakalapit. Well, hindi na niya inaasahan ang ganoong damdamin. Kahit kaunting gusto lang ay makikipag-boyfriend na siya at marahil ay tutubo rin ang pag-ibig sa katagalan. Iyon bang bago siya matulog ay iniisip niya. Kahit paano, ang lalaki matapos siya makipag-date dito, babalikan sa isip ang mga sinabi nito sa kanya. O di kaya naman ay itong unang papasok sa isip niya sa tuwing magigising siya sa umaga at mangingiti siya. Ang kaso, sa sandaling naihatid na siya, mas minuni-muni niya ang kapintasan kaysa sa mga katangian. Ang ibang babae ay nakikipag-boyfriend para lang masabing may boyfriend. Hindi naman niya gusto ang ganoon. Mahirap kasama ang isang taong wala kang pagtingin. Naranasan na niya iyon noong nasa huling taon siya sa kolehiyo. Dahil nga sa kantsaw ng mga kaibigan, ipinahintulutan niyang isipin ng isang manliligaw na may mutual understanding na sila. The guy was tall and attractive and with good scholastic records, but the relationship lasted only for 5 days. She hated the 2 occasions she had spent with him and was so bored to death. Kinaiinisan niya ang pag-aakbay-akbay at pakikipag-holding hands nito sa kanya sa loob ng campus. Lahat ng maipipinta sa tao ay nakikita niya rito. Most of them unfounded. At nanghagkan siya nito sa loob ng sine na yung lahat ang balahibo niya sa panghihilakbot at wala siyang pakialam kung nakainsulto siya dahil talagang mariin niyang pinahiran ang mga basang labi ng tissue paper. Hindi iyon katulad ng first kiss niya. Sandali siya natilihan sa pagpasok ng bagay na iyon sa isip niya. Her first kiss? Oh, that was forever ago. Pero doon niya ibinabase ang anumang damdamin mayroon siya para sa isang lalaki. She knew that to be so unfair dahil ang halik na iyon ay sa pangmalas ng isang 15 taong gulang na batang babae. And she in fact had vague memory of that particular kiss. Whatever, the poor guy had failed miserably. Tinapos niya ang relasyon ng wala kahit nakatiting na panghihinayang. Iyon ang una't huli niyang affair. Kung masasabi mang affair nga iyon. Kung sa bagay, ay masaya naman siya kahit mag-isa siya. Bagaman hindi niya maitatangging naroroon ang pagnanais na maramdaman na may nagmamahal din sa kanya. At ang mga kaibigan niya hindi minsan naging matchmaker para lang magka-boyfriend siya. Kulang na lang ay ipaanunsyo ng mga ito sa periodiko na kailangan niya ng boyfriend. Hindi dahil hindi niya binibigyan ng pagkakataon ang mga inirereto ng mga ito, pero talagang wala siya makapagdamdamin alinman sa mga nakakadate niya. For Pete's sake, but she didn't know why. At naniniwala siyang hindi iyon ipinipilit at baka pagsisihan lang niya sa bandang huli. Sa sulok ng bahagi ng puso niya ay nagpipilit na mangibabaw ang sagot sa lahat ng iyon. Her puppy love, her first kiss, Drake. Oh, he had left her 10 years ago after she shamelessly declared her undying love to him. Ang masakit pa ay nangako itong susulat. Pero sabi nga, promises are made to be broken.
Or Drake didn't care at all. She was nothing but a starstruck 15-year-old. Ipinilig niya ang ulo. Hindi na niyang gustong alalahanin iyon. Hindi niya malaman kung kaiinisan niya ang sarili o pagtatawanan. One stupid crush and a first kiss she could hardly remember. Binigyan niya ng huling sulyap ang imahe sa salamin bago dinampot ang bag at lumabas na. Ilang sandali pa ay nasa harap na siya ng gate ng bahay ni Andy. Nakahilera na sa sidewalk ang sasakyan ng mga boyfriends ng mga kaibigan niya. She parked her car alongside with Camille's husband's car. Pagkatapos ay lumabas at lumakad patungo sa tagilirang gate na siyang nakabukas. Iyon ang unang pagtungo niya sa bahay ni Andy at natuklasan niyang ang gate na ipinasok niya ay diretso sa poolside. Agad siyang kinawayan ng mga kaibigan nang matanaw ang pagdating niya. Nasa gazebo ang mga ito malapit sa poolside. Wow! Bulalas ni Jerry na napahinto sa pagpapaypay ng iniihaw. Buong paghangan tinitigan siya mula ulo hanggang paa at pabalik. Ikaw ba yan, Zaza? Nagpaikli ng buhok ang bruha, tili ni Samantha. At nagpaday pa. You should have done this makeover a long time ago, ani Joanne. Tignan mo at bagay sa iyo. Bumata ka ng 10 taon. Umirap siya pero naroroon ang kasiyahan sa mga papuri. Tila naman napakatanda ko na. My God! But you're stunning! That was Camille. Itinago niya sa isang pinong ngiti ang kasiyahan niya. Nilinga niya ang iniihaw ni Jerry. Ang laki niya na, komento niya nang makita ang malalaking puset na nakatusok sa mahahabang bamboo stick. Ngumisi ito. Pulutan mamaya. Natawa siya. Pumasok sa loob ng gazebo at naupo sa tabi ng mga kaibigan. Akala namin na hindi ka na darating, ani Joanne. You're 30 minutes late. Pero sulit naman, muli siyang hinagod ng tingin. May nasira ang sasakyan sa kalye na naging sanhi ng ilang minutong traffic. At saka, pwede ba namang hindi ako dumating? Kahit pa alam kung kakantsawan niyo lang ako. Bakit kasi hindi ka pa mag-asawa? Tukso ni Jerry habang sige sa ginagawang pag-iihaw. Honey, wika ni Samantha, wala pa ngang boyfriend. Asawa ka na kaagad. Fine, nasa hot seat na naman ako. Just as she had expected. Where are the boys? Tanong niya sa tatlo dahil si Jerry lang ang nakikita niya. Hindi niya natatanaw sa paligid sina Andy, ang kasintahan ni Joanne at si Ped, ang asawa ni Camille. Kakalabas lang ni Andy patungo sa harapang bahay. Sagot ni Joanne. May kaibigan si Andy na inimbitahan at aabangan daw niya. So, may blind date na naman ako? Why does that not surprise me? Umangat ang isang kilay niya. At si Ped, nasa dressing room at nagpapalit ng damit pampaligo. Luluson daw muna siya sa pool. Sagot naman ni Camille na nag-angat ng tingin. Oh, ayan na pala sina Andy. Iyan bang blind date ni Zaza? That was from Samantha. She rolled her eyes. Wala talagang sawa ang mga kaibigan niya sa pagbibigay ng blind date sa kanya. Wow! Super hunk ang kaibigang ito ni Andy komento ni Camille. Zaza, tignan mo. Siniko siya nito at napilitan siya lumingon upang pagbigyan ito. Pero nang matanaw niya mga ito ay hindi niya makuhang bawian ang paningin at bagkos ay sinuri ang kasama ni Andy. The man was tall and well-built. Nakasuot ito ng puting sports shirt na nakapaloob sa kupasing maong. At base sa pagkakahapit ng sports shirt nito sa matipunong katawan ay sinasang-ayunan niyan si Camille sa komento nito. Hunk. At habang papalapit ang dalawang lalaki ay hindi lang hunk ang adjective na maaari niyang ikapit sa kasama ni Andy. He was attractive too. He hadn't bothered to shave. Gayon may bumagay ditong stubble sa paligid ng mga panga. It made him look sexy and lethal. Kung saan ang galing ang kabang unti-unting namumuo sa dibdib niya ay hindi niya alam. Ibinalik niya ang mga mata sa mesa sa gitna ng gazebo kung saan nakalatag ang mga pagkain. Hey guys! Ani Andy na makalapit at tumayo sa bukana ng gazebo. Si Andrick, pagpapakilala nito sa kanila. Tinanguan at ninitian ni Jerry ang bagong dating. Honey, nilingon ni Andy ang kasintahan. Meet our best man. So, I finally met you. Mainit na bati ni Joanne at kinamayan ang lalaki. Drake chuckled. It's Andy's fault. Nag-aalalang baka maagaw kita sa kanya. Iyon ang hindi mangyayari pare. Nakatawang sagot ni Andy. Mas malakas ang appeal ko sa iyo.
at nagpayabangan pa. Tumawa si Joanne. Pagkatapos ay nilingon ang mga kaibigan. At sila naman ang mga kaibigan ko. Si Camille, si Samantha at si Zaza. Hello, chorus ng dalawang babae. Napilitan si Esperanza na mag-angat ng tingin. Hi, she said simply. At nang ilahad ni Drake ang kamay sa kanya, ay napilitan siyang tanggapin iyon. He frowned as he stared at her. Then a smile that made her heart flip broke his lips. How have you been? She forced a smile. At bago pa makakawala mula sa pagkilito niya si Zaza, ay tinapik ni Andy sa balikat ang kaibigan at napilitan si Drake na pakawala ng kamay niya. Tara na muna roon pare, doon natin pag-usapan ang problema mo. Excuse us girls, may mabigat na dinadala itong kaibigan ko. Nakakailang hakbang na mga ito patungo sa sulok na bahagi ng swimming pool. Nalingunin siya ni Drake at nahuli nito nakasunod siya ng tingin dito. He winked at her. Agad niyang iniiwas ang mga mata kasabay ng paggapang ng init sa mukha niya. Natitiyak niya nagkita na sila ng lalaking ito. Hindi niya agad maisip kung saan. He was so achingly familiar. Parang, oh my gosh, Zaza! He's gorgeous! Bulalas ni Camille kasabay ng pagsiko nito sa kanya. At intriguing ang tingin ibinibigay niya sa iyo ha? Hindi ba ninyo nakitang kinindatan niya si Zaza? Tukso naman ni Samantha. Oh, I love naughty man. I've heard Andy mention his name a couple of times in the past. Ani Joanne. Nakita ko ang litrato niya sa album ni Andy noong nasa college pa ito. Pero ngayon ko lang siya nakita ng personal. At kung ako ang tatanungin, bagay na bagay sila ni Zaza. Ani Camille ulit. Ano ba kayo? She snapped at her friends. Come on Zaza. Don't you think it's time for you to find a man? Hindi ka na bata. It was Samantha. Diba guys? Sabay-sabay na nagsipag-ayunan ang tatlo. Si Zaza na naman ang nakita ninyo. Komento ni Jerry, nangingiti-ngiti habang patuloy sa ginagawa. At natitiyak kong ang Drake na ito ay ang magiging Prince Charming ng buhay mo Zaza. Oops, parang si Prince Drake ha? Nagtawanan ang lahat. My instinct has never failed me. She rolled her eyes. Forget it guys. Ilang beses nyo na akong isineset up sa kung sino-sino. Walang mangyayari sa ginagawa ninyo. Nagsasayang lang kayo ng panahon. I believe, not this time, Ani Joanne. Look at him. Hinayo ng tingin ang dalawang lalaki na nasa garden set at tila seryoso sa pinag-uusapan. Sinusulyap-sulyapan kanya. Ang sabi sa akin ni Andy ay unattached panghang na iyan. Joanne, I don't really care. Nagsimula na siyang mairita sa mga kaibigan, gayong inaasahan na niya na ganito ang mangyayari. Tumayo siya at dinampot ang purse. Pupunta muna ako sa powder room. Muntik nang mabitawan ni Zaza ang hawak na purse nang sa paglabas niya sa powder room ay ang pamilyar na bisita ni Andy ang nabungaran niya. Nakasandal ito sa isang column ng bahay. Ang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng maong nito. Sa ayos nito ay tila sadyang inaabangan ang paglabas niya. Hello sweetheart, I always knew you'd grow to be tall and pretty, he said as his eyes raked her appreciatively. A soft and gentle smile hovered on his lips. Napasinghap si Zaza. Hindi niya napigilan ang biglang pagbilis ng pintig ng puso niya. Pagkaway biglang dumaan sa isip ang itinawag nito sa kanya. Sweetheart, iisang tao lang ang alam niyang tinawag siya ng ganoon, sa paraan at tono nag-aangkin. Drake, ikaw nga ba? Hindi mo ba ako talaga nakilala? He chuckled. And here I thought arrogantly that you remember me. Must be the stubbles. Di naman ito ang nangingitim ng mga panga. Pagkatapos ay muli siyang hinagod ng tingin. You're looking good, Zaza. Thank you. Ikaw naman, nauutal niyang sagot. Hindi pa rin niya makuha makabawi sa pagkabigla. Paanong ang matamis mapait na kahapon ay muli niya makatagpo sa okasyong iyon. Hindi miminsang inisip niya sa nakalipas na mga taon kung anong mararamdaman niya kapag nakita silang muli ni Drake or Andrake. Drake ang pagpapakilala ng kapatid niya dito, and she never bothered to ask if he had another name. She loved it as it was. Hey sweetheart, pukaw nito sa pagkakatulala niya. Ipinitik ang dalawang daliri malapit sa mukha niya. Napakwarap siya. Sorry, I was having a short trip down memory lane. Muli itong tumawa.
Pagkatapos ay hinawakan siya nito sa braso sa lalo pang pagkabigla niya. I did the same thing back there when I saw you. Come, let's have a drink. Para sa pagkikita nating muli, inakay siya nito patungo sa bar. She felt stupid and here she thought she was a sophisticated woman. Pero heto, at sa muling pagkikita nila ng lalaking ito ay naglahong lahat ang poise at composure niya. Iniabot nito sa kanyang isang goblet pagkatapos iyong salina ng champagne. Cheers! Napakarap siya sa tunog na pagkakadikit ng kanilang mga goblets. Cheers! Inisang lagok ni Drake ang laman ng kopita nito at pagkatapos ay tinitigan siya habang naiilang niyang sinisimsim ang champagne. Kamusta ang mami mo? Si Mandy. The last time I heard of him was 6 years ago. Hindi sinasadya nagkita kami sa Singapore. Sabi niya, nasa barko siya. Third mate. He was promoted to first mate at nasa Germany ngayon si mommy dahil malapit ng mga anak ang sister-in-law ko. My brother married a German Filipina at doon sila nakabase. Tumangutango ito. We exchanged contact numbers but I supposed we both got so busy. But I'm happy for him, Esperanza, he said sincerely and looked at her intently. What about you? The number's odd when I arrived. No escort? Boyfriend kaya? More than ever, ngayon niya naramdaman ang pangangailangan sana may boyfriend siya. Pero hindi niya magawang magsinungaling para lang isalbang amor propyo niya. She shrugged. May mga manliligaw naman ako. She sounded defensive. Hindi ko nga lang talaga matagpuan pang gusto ko. Nakabitin sa lalamunan niya ang tanong kung binata pa ito pero naalala niyang nasabi na iyon ni Joanne. Gayunman, hindi niyang pinasusubalian na baka may girlfriend na ito. Men as gorgeous as this one never remained unattached and she was aching to know. But why? That's good. She blinked. Anong ibig mong sabihin? Na wala ka pang boyfriend. He sipped from his goblet at ang mga mata nakatutok sa kanya sa ibabaw ng rim inang uuri. Mabuti magsawa ka na muna sa buhay dalaga bago mo pag-isipan ng isang seryosong relasyon. She smiled at that. At least may isang sumasang-ayon na hindi niya dapat madaliin ang pagkakaroon ng relasyon. Ang katahimikang sumunod ay nagpailang sa kanya. She pretended to enjoy her wine. She was always a good conversationalist, isa sa mga dahilan kung bakit madali para sa kanya magbenta ng sasakyan. Pero sa pagkakataong iyon ay walang salitang gustong lumabas sa bibig niya. You've grown, Saza, Drake said after a long while. Beautifully. It's been 10 years, Drake. Wala nang 15 taong gulang na batang babaeng nakilala mo. Gusto niyang papurihan ng sarili sa pagkakadeliver ng mga salita nang walang kahit na anumang bahid ng pagdaramdam. Obviously, he said thoughtfully. Pagkatapos ay humagod ang mga mata nito sa kabuuan niya na sa pakiramdam ni Esperanza ay tila hinuhubaran siya. Nagsisimula na mag-init ang mga pisngi niya nang mula sa entrada ay narinig niya ang mga kaibigan. Oh, heto lang pala ang dalawa eh. It was Joanne. Kasunod nito ang dalawa pa na ang mga ngiting nakasilay sa mga labi ay punong-puno ng panunukso. Tayo na sa labas at nakahanda na ang pagkain. Habang ang ilan sa mga kasamahan ay gunustong maglunoy sa pool, ay pinili niya manatiling nasa gazebo. Si Drake ay nanatili sa tabi niya na lalo pa naging dahilan upang ulanin sila ng tukso. Habang pinamumulahan siya ng pisngi sa embarrassment at iritasyon, ay ngingiti-ngiti lang si Drake na wari ay tila ikinatutuwa pa nito ang panunukso ng mga kaibigan niya. Bago sila naghiwalay ni Drake ng bandang hapon, ay hiningi nito ang telepono at address niya na maluwag sa loob naman niyang ibinigay. I'll see you again, Zaza. Wika nito. She shrugged and a polite smile on her lips. Tinitigan siya nito ng matagal bago ito pumasok sa sariling sasakyan. Matagal nang wala sa paningin niya si Drake ay nanatili pa rin siya nakatayo roon, unable to cope her feelings. Uy, natulala ang ale. Ang pangangatsaw ng mga kaibigan sa likod niya ang nagpatinig sa kanya sa pagkakaestatwa sa gitna ng driveway at nilingon ang mga ito. Napilitan siyang ngumiti. Kayo talaga? Sa totoo lang, Esperanza, ngayon ka lang namin nakita na tulala sa isang lalaki. Ani Samantha. Diba girls? Correct. At hindi naman basta lalaki si Drake. He's delicious, taksa ni Camille. At nakita namin hiningi niyang calling card mo. Sa wakas, tumama ang pana ni Cupido.
Inirapan niya ang mga ito at nagmamadaling tinungo ang kinaparadahan ng kotse niya. Kinawayan sina Joanne at Andy na nag-uusap. "See you guys." Umiiwas masita ang Ale. Kantsaw ulit ni Samantha. "At narinig namin gusto ni Drake na magkita kayong muli." She rolled her eyes and got into the driver's seat. Sinara niya ang pinto at pinaandar na ang makina. "Yes, Drake said he would like to see her again." Pero duda siya roon. Hindi nito tinupad ang pangako 10 years ago. Lalo na ngayong isa na itong kilalang negosyante. Bukod pa roon, ay narinig niya ang kantsaw ni Andy dito na tanggaping artista ang huli, lalo't mamanahin nito ang isang malaking kumpanya ng pelikula mula sa stepfather nito. Tiyak na nakapaligid dito ang mga nagagandahang artista. He could take a pic anytime and no woman would say no. Hindi na rin niya dapat bigyan ng halaga ang pagiging maasikaso nito sa loob ng halos 4 na oras. Siya lang ang walang sabit sa kanilang magkakaibigan at natural na sa kanya itutuon ni Drake ang atensyon. And it was only politeness that prompted him to ask for her calling card. That was all. Pagkatapos ng araw na ito, ay baka ni hindi na siya maisip muli nito. Isang buntong hininga ng panghihinayang at kapaitan na pinakawalan niya. Ang bahagyang pag-asang baka nga maisipan siyang tawagan ni Drake ay hindi niya binigyan ng pagkakataong umusbong. Gayunman, sa buong magdamag ay walang laman ng isip at panaginip niya kundi ito. Nagising siya muli sa hindi mapayapang pagtulog upang anyo ni Drake ang unang gumuhit sa isip. Sa buong 25 taon ng buhay niya ay iisang lalaki lang ang natatandaan niyang gumugulo ng ganito sa isip at pagkatao niya. It was Drake then, and it was still him now. Damn him! Babalik na naman ba siya sa dati? Noong pagkatapos itong umalis sa kanila at hindi na muli nagpakita pa? Binura niya ito sa isip. Drake was a stupid crush she was trying to forget during her growing up days. Hindi nito dapat magulong pag-iisip niya dahil hindi na siya bata. If ever their paths would cross again, natiyak naman mangyayari dahil si Drake ang best man sa kasal ni na Andy at Joanne, then she would treat him like a casual acquaintance. She just had to do some practice about that. Tumayo siya at pumasok sa banyo at naligo upang maghanda sa pagpasok. Pero mali siya sa assumption niya. Dahil katatapos lang niya makipag-usap sa isang prospective customer sa telepono nang sabihin ng receptionist na may isang Andrake na naghihintay sa kanya sa reception. "Diyos me Esperanza, saan mo ba nakilala ang gwapong ito?" Pabulong na sabi ni Elsa sa intercom. "Thank you, Elsa. I'll be out in a minute." Ibinaba niya ang intercom. Halos sumabog ang dibdib niya sa kabat excitement. Mabilis niyang binuksan ang drawer at kinuha ang compact powder at sinuri ang sarili sa maliit na salamin. Pagkatapos ibalik iyon sa drawer ay tumayo na siya. Bahagyang inayos ang palda at blusa at lumakad palabas sa reception. Agad na tumayo si Drake na makita siya. "Hi," bati nito, smiling that heart-melting smile. "What are you doing here?" She stammered. Bahagya ng sinulyapan ng receptionist na eksaheradong napahawak sa dibdib sa paghanga sa bisita. Kung makapigil hininga ito kahapon sa kupasing maong at sports shirt ay lalo na ngayon. The long-sleeved white polo shirt was carelessly rolled halfway to his elbow, exposing sinewy forearms matted with dark hairs. Nakapaloob ang polo shirt nito sa itim na wool slacks. Nangingintab ang mamahaling leather shoes. Sa ibang lalaki ang ganoong suot ay hindi mapag-aalinlangan isa itong salesman, kung hindi man medrep, but not on Drake. Nasa tindig nitong otoridad, nakatayo ito roon na tila pag-aari nito ang buong building at may palagay si Zaza na tila biglang lumiit ang reception sa presensya nito. And no one would ever make mistake him for a salesman or a medical representative for that matter. Sinulyapan nito ang relo sa braso. "Have lunch with me." She didn't blink twice. "I'll get my bag." Dinala siya nito sa isang Japanese restaurant sa loob ng Ayala Center. They talked on trivial things while eating. "When I saw you yesterday, I thought you were sent from the heavens above." Anito, nang patapos na silang kumain. "Why, that's sweet, Drake," she said smiling. Liligawan ba siya nito sa ikalawang araw ng pagtatagpo nila matapos ang 10 taon? "Hindi na ka magpapaligoy-ligoy pa, Zaza." Seryosong wika nito. Inabot ang linen napkin at nagpahid ng bibig. "May mahalaga akong sasabihin sa iyo." "Oh," napatitig siya dito. Ang puso niya nagsimulang tumahip.
Ano ang sasabihin niya kapag nagtapat ito sa kanya ng pag-ibig ngayon? You're fast. I have to. I am running out of time, Zaza. Napakunot ang noon niya. What is that supposed to mean? I need to marry, he blurted as his hand reached for hers and squeezed it gently. She cleared her throat, napatuwid ng upo at inilapad ang likod sa sandalan ng Celia at unti-unting hinila ang kamay na hawak nito. Bahagya niyang inasaha magtatapat ito ng pag-ibig pagkatapos ng una nitong sinabi. Kung hindi man pag-ibig, something like, I like you, Zaza. Kay tagal kong hinintay na magkita tayong muli, sort of fulfilling his promise 10 years ago. Hindi siya gaano magtataka. What she had read in romance packet books must be true, like, tila ba hindi na magitan ang maraming taon sa kanila. Pero tila yata napabilis ang proseso. Bakit kasal na kaagad ang sinasabi nito? Hindi ba dapat ay liligawan muna siya? At mag-iisip naman siya kung magpapakipot o aantahin ng sagot? At least, kahit na hanggang mamayang gabing man lang, sa kinabukasan ay magiging magkasintahan na sila at magsisimula ito magpadala ng mga bulaklak, iyong paborito niya, the palest of pink American rose, at pasasalubungan siya ng chocolates sa tuwing dadalawin siya, almond roca, her favorite too. Then, he'd invite her to theaters, concerts, and etc. All those crap women foolishly found romantic and sweet. And then they would kiss. Oh Lord, how could she ever forget that most important thing of their relationship? Ang halik na siyang pasimula ng lahat. At pagkatapos kapag nakaisang buwan, or at the most 2 months na silang mag-boyfriend, then saka pa lang ito magpo-propose over candlelit dinner. At bibigyan siya ng engagement ring. Ibinalik niya ang paningin dito. Bakit napataas yata ang talon ng lalaking ito? Nilampasan ng ilang dapat daanan. I know this comes as a shock, Zaza, but, well, it is. Sang-ayon niya. Pero linawin natin. Nagpo-propose ka ba kaagad niyan? Her hand was on her throat, excitement and confusion bubbling up inside her. If you want to call it that way, he said, frowning a little. I am in a fix, Zaza. Kailangan ko ng babaeng pakakasalan sa lalong madaling panahon. You are in a fix? She muttered like an idiot. At kailangan mo magpakasal sa lalong madaling panahon? What do you mean by that? Nagbuntong hininga ito. Kapag hindi ako nagpakasal, ay hindi mapupunta sa mama ang may-ari-arian ng stepfather ko. Mauuwi ang lahat sa unang pamilya nito, ang buong kayamanang pinaghirapan nitong itayo. So, you need a wife. She was stunned. I need to be married, Esperanza. I don't need a wife. There's a difference. I don't need a wife. Umalingaw-ngaw iyon sa pandinig ni Esperanza. He didn't need a wife, just a woman to marry. Was he crazy? And I am asking you to marry me, Zaza. She blinked. Proposal ba iyon? Not the kind of proposal she dreamed. Not even close. Why me? Why not you? He countered smoothly. I've known you since you were 15. Isa iyon sa kondisyones ng stepfather ko. Iyong matagal ko na dapat nakilala ang babaeng pakakasalan ko. You haven't known me 10 years ago, Drake. She emphasized with a trace of bitterness and anger in her voice. You were my brother's classmate and a guest in my mother's house. It doesn't matter. Her tone was lost on him. Kaunting technicalities lang ang madaling gawa ng paraan. Sinikap niya makabawi sa pagkabigla. Let's just say I'm going to go with you. Hanggang kailan na itatagal ng kasal na ito? Kung ako ang masusunod, sa sandaling masalin sa mama ang lahat ng mga ari-arian ni Tito Roldan, gusto ko na rin i-file ang annulment. Pero hindi maaari yun. Maaring gawin dahilan iyon ng unang pamilya ng stepfather ko para mahabol sa korte. We'll stay married for at least 4 months. Well, 6 months best. Wala ka bang girlfriend? I'm sure she's more willing to marry you anywhere, anytime. None at the moment. At kung nagkataong mayroon, hindi itong aalukin ko. I don't want to get tied forever. Ayoko may halong emosyon ang gagawin kong ito. It's purely business. Unti-unti ay tila yelong natutunaw sa init ng araw lahat ng pantasya, pangarap at kung ano-ano pang emosyong kani-kanina lang ay nakabuhol-buhol sa dibdib niya. When we met last Saturday, nothing could have been perfect for me. And there she thought he was so sweet. Bahagya naningkit ang mga mata niya. Kaya sinabi mong parang hulog ng langit ang pagkikita natin kahapon.
I'm sorry for being so blunt, but yes, mabilis nitong sinabi. Ikaw ang kasagutan sa suliraning kinahaharap ko. Pinlano mo ng lahat ito kagabi ano? She was sarcastic. I am desperate, Zaza. Kung wala kang girlfriend sa kasalukuyan, natitiyak kong hindi ka mawawala ng babaeng maaalok ng kasal at nakatitiyak kang tatanggapin anuman ang kondisyon mo. Frankly, Zaza, I don't trust any woman. They wouldn't agree to an annulment after a certain period of time. Besides, papahirapan nila ako sa alimony. At paano mo natiyak na hindi ako ganoon? His dark eyes bored into her. Sinikap niyang salubungin ang mga mata nito. Would you? I asked you first. He sighed. Actually, Zaza, it isn't a question of money. I want to marry someone I trust. Someone I like and who likes me too. She frowned. You assumed that I like you? Once upon a time, you admitted to me that. Well, that's once upon a time. Tama ang salitang ginamit mo, Andrake, she said defensively, her cheeks scarlet. And once upon a time, I was a silly 15-year-old. A smile hovered his lips. Some attractions are never forgotten, Zaza, he said softly. Napaangat ang likod niya sa silya. Naningkit ang mga mata. How arrogant of you two. Please, sweetheart. He cut her off. Nakikiusap ako. Hindi para sa akin kundi para sa mama ko. Alam kong hindi ako pipilitin ni mama na gawin ang nasa testamento ng stepfather ko. Pero hindi ko magagawang ipagwalang bahala ang lahat. After all she'd been through, she deserves this inheritance. And so are the people that matters most to Roldan and my mother. Gusto niyang itanong kung anong ibig nitong sabihin sa huling sinabi, pero hindi iyon makarehistro ng husto sa isip niya na puno ng kalituhan. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. She thought she was over him. Childhood crush na umabot ng maraming taon bago niya tuluyang naibaon sa limot. Or so she thought so, at inaalok siya ng kasal na para bang manunood lang sila ng sine. She sighed and stared at him. His dark eyes were hopeful. Andrake, I'll give you a couple of days to think it over. 2 days? I don't have much time, Zaza. 1 buwan na lang ang natitira sa palugit sa akin. 10 taon na nakalipas. Papadilim na, ngunit nanatili nakaupo sa Esperanza sa hagdan ng kanilang Teresa. Kanina pa siya roon at hinihintay ang pagdating ng Kuya Mandy niya. Semestral break, kaya mananatili ng halos 2 buwan sa kanilang kapatid. Katunayan, ay noong 1 linggo pa dapat umuwi ang Kuya Mandy niya, subalit ipinasya nitong tapusin na muna ang 5-month contract nito sa burger chain na pinagtatrabahuhan. Sa gabi pumapasok ito sa universidad. Her brother was self-supporting. Iyon sa kabila ng kahit paano ay kaya naman itong pag-aralin ng mama nila. Subalit mula nang mamatay ang papa nila, may 3 taon na nakalipas, ay sinikap na ng Kuya Mandy niya na huwag maging pabigat sa ina. Alam nitong hindi naman malaking insurance ng ama nang mamatay ito, at kalahati pa niyon ay ipinambayad sa natitira pa nilang loan na magpa-renovate ng bahay nila. Nang mamatay ang papa nila, ay hindi katalinuhang paabutin pa ng ilang taon ng paghuhulog dahil wala namang aasahang magtatrabaho para sa kanila. Ang mama nila ay gasino ng kinikita bilang empleyado sa post office sa bayan, at kung may natitira mang pera ay iminungkahi nito sa mama nila na itago na lang sa bangko para sa pag-aaral ni Esperanza hanggang sa makapagtapos siya sa kolehiyo. Sa pag-uwing ito ng kapatid ay doble excitement na nararamdaman ni Esperanza dahil sinabi nito may kasama itong classmate na gusto magbakasyon sa kanila. Zaza anak, asikasuhin mo muna ang silid ng darating na bisita ng kuya mo. Kanina ka pa dyan ah. Ayos na lahat mom, ang bisita na lang ng kulang. At bakit naman kasi ang tagal ni kuya? Sabi niya, dito sila manananghalian. Baka hindi na nakaalis ka agad ang kuya mo sa Maynila. Tumayo ka na riyan at dito mo na hintayin ang kapatid mo. Humakbang na ito pabalik sa loob. Ilang sandali pa siyang hindi tumitinag nang matantong tama ang ina. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa baitang ng hagdan. Pinagpaganiya ang imaginary dust ng suot niyang pedal pusher. Tatalikod na sana siya nang marinig ang ugo na paparating na sasakyan. Inaasahan niyang tricycle iyon na maghahatid sa kapatid mula sa highway. Subalit nang lumingon siya sa labas ng bakuran, ay isang kotseng pula ang natanaw niyang papalapit sa bahay nila. Mababa lang ang likod ng bahay ng kahoy at natatanaw ang kahit na ano o sino mang dumarating, kaya naman natiyak niyang sa kanila patungo ang kotse.
at hindi siya nagkamali dahil tinutumbok ng sasakyan ng bakuran nila. Bumukas ang salamin ng bintana sa bahagi ng passenger seat at sumunga ang ulo ni Mandy at kinawayan siya. Agad na nagliwanag ang mukha niya. "Kuya!" tili niya at tigmamadaling binuksan ang gate nila. Ilang sandali pa'y pumarada na sa harap ng bahay nila ang kotse at lumabas ang kuya niya. Patakbo niyang niyakap ito. "Uy, mukhang tumatangkad ka ah," tukso ni Mandy at ginulo ang buhok niya. Halos 6 na buwan din silang hindi nagkita. Di kasig ba naman?" Lumabi siya at excitement itinuon ang mga mata sa driver ng kotse na nasa labas na at nakatingin sa kanilang magkapatid. Nanlaki ang mga mata niya na makitang hindi babae ang kasama nito kundi lalaki. At hindi lang basta lalaki, kundi magandang lalaki. Sandaling nahigit niya ang hininga. Ito na yata ang pinakagwapong lalaki na nasilayan niya. Walang sinabi ang Captain Ball nila sa eskwelahan. Hinubad nito ang suot na shades at tumingin sa kanya at ngumiti na tila nag-e-endorso ng bagong brand ng toothpaste. She almost melted had her brother's arms were not around her. "Drake, my sister. So, this must be little Esperanza." Anito na makalapit sa kanya. Inilahad ang kamay. Lihim siyang napasinghap. Her heart was suddenly racing like a quarter horse in a full gallop. Kay sarap samyuin na naamoy niya mula rito. A man's cologne. Pero kakaiba sa cologne na ginagamit ng kuya niya. "Hi," tinanggap niya ang kamay nito. His grip was firm and impersonal. "You are not so little after all. Matangkad ka sa edad na 15, komento nito. Nakaplaster ang ngiti sa mga labi. "Nalimutan bang sabihin ni kuya sa iyo na maganda rin ang little sister niya?" she said flirtatiously. Yabang, siko ni Mandy sa kanya sa malambing na paraan. Tumawa ang gwapong kaibigan nito at nakitawa rin siya. "Oh, iho," bulalas ni Remy na nanungaw mula sa balkon. "Mabuti naman at narito na kayo. Kanina ka pa inaabangan niyang si Zaza." Dinalawang hakbang ni Mandy ang pagpanhik sa hagdan at niyakap ang ina. Pagkatapos ay nilingon ang kasama ng kasunod nitong pumanhik. "Si Drake, ma'am, classmate ko. Magbabakasyon siya rito sa atin." "Kumusta ka, iho?" ani Remy na makapanhik si Drake. "Mabuti namat nakasama ka nitong si Mandy. Nagpaimbita po akong sadya," nakatawang sagot nito at muli ay gusto magpalusay ni Zaza. The man was outrageously handsome. Nakasuot ito ng black leather jacket at sa ilalim niyon ay puting sports shirt na nakapaloob sa kupasing pantalong maong. Nakita niyang inikot ni Liam ang mga mata sa buong paligid. Hindi matiyak ni Emily kung gusto nito ang nakikita. Her mother had the most beautiful rose garden in the whole town, or that was what she thought, and she was proud of her mother's garden. Walang hindi bumabati sa rose garden ng mama niya sa tuwing napapadaan sa bahay nila. Sa magkabilang tagiliran naman nila ay tila may 2 puno ng mangga at 1 puno ng sampalok, at sa likuran ay mga malalagong puno ng kawayan. Ilang metro mula roon ay ang ilog na. "Maganda ho rito sa inyo. Tahimik at hindi gaanong mabahay. At ngayon lang ho ako nakakita ng kagagandang pataniman ng mga rosas maliban sa Baguio." Patuloy ni Drake na ibinalik ang tingin sa mama niya. Ikinasaya ni Zaza ang sagot nito. "Totoong tahimik dito sa amin, iho, at sa amin kasi dinaanan ninyong kapirasong lupain, kaya medyo malayo-layo ang pinakamalapit na kapitbahay." Patuloy ng mama niya. "Halina kayo sa loob at na makapagpahinga habang iginagaya ko ang hapunan. 5:00 pasado na rin lang naman. Gusto ko humunang tignan ng ilog na ipinagyayabang ni Mandy. Malinis daw at maaari mangisda." "O siya, sige. Tamang-tama, pagbalik ninyo ay nakahain na ako. Zaza, halika tulungan mo ako." Napigil sa tangkang pagpapanaog si Zaza para sumama sa 2 lalaki. Mula sa balkon ay sinundan niya ng tingin ang mga ito hanggang sa itago ang kuya niya at si Drake ng malalagong punong kawayan. Napasandal siya sa handrail ng balkon. Nang sabihin ng mama niya na may kasama ang kuya Mandy niya sa pag-uwi, ay hindi pumasok sa isip niya na lalaki iyon. Hindi niya miminsang biniro ang kapatid na isama naman ang pag-uwi ang girlfriend nito. Alam niya may girlfriend si Mandy dahil nang huli itong umuwi bago ngayon ay hindi sinasadyang nabasa niya ang sulat ng girlfriend nito na naiwan sa bulsa ng pantalon na lalabhan niya. But now she was glad her brother brought Drake instead. In that instant, she knew Drake was her biggest crush ever. Matagumpay niya na itago ang kilig na nararamdaman hanggang sa sumapit ang hapunan. "Hanggang kailan ba kayo rito, Mandy?"
Tanong ng mama niya sa kapatid habang naghahapunan sila. Baka hindi umabot ang 2 buwan, Mom. Sagot ng kuya niya. Kailangan kong bumalik sa Maynila bago magbukas ang klase dahil mag-a-apply akong muli ng trabaho. Ikaw naman, Drake. Nagtatrabaho ka rin bang tulad nitong kaibigan mo? Patuloy na usisa ni Remy. Full-time student ho ako, Mrs. Aznar. Simpleng sagot nito na sa palagay ni Zaza ay hindi na nito gustong dagdagan pa o pag-usapan. Ilang taon ka na, Drake? Walang kaabog-abog niyang tanong. Ang kuya niya ang nagsalita. Masyado naman yatang personal ang tanong mo, Zaza. Umikot ang mga mata niya. Kuya Mandy, babae lang ang nagtatago ng edad. Hindi ba, Drake? I'm almost 22. Sagot ni Drake na nagpabalik sa kislap ng mga mata niya. Magkasing edad lang kami ng kuya mo. Halos 7 taon na pagitan ng edad nilang dalawa. Nagkabit siya ng mga balikat. Not really that wide, aniya sa isip. Kung 20 na siya, 27 naman si Drake. Sino ang magsasabing alangan ang edad niya rito? May nagsabi na ba sa iyo na kahawig mo si Brad Pitt? Muli ay sabi niya. Bago pa makasagot si Drake, ay may bilis niyang idinagdag. Pero mas magandang lalaki ka kaysa sa kanya dahil dyan sa dimples mo. Natawa ito. Ikaw ang una nagsabi niyan, Zaza. Salamat, tatandaan ko yan. Itong batang to, wika ng mama niya na napapailing. Kung anong maisip ay sinasabi. Samantalang tinignan siya ng kuya niya. Tinging lihim na sumasaway. Tumawa si Drake. Abay magkakasundo kami nitong si Zaza. Brad Pitt ha? Nilinga siya nito at ninitian bago muli pinagpatuloy ang pagkain. Nag-uumapaw sa galak ang puso niya. Matagal niya makakasama si Drake habang nagbabakasyon ito sa kanila. Hindi siya makapaniwalang kaharap niyang replika ng paborito niyang male foreign actor. Zaza, pagkakain samahan mo na sa itaas si Drake na makapagpahinga. Pagod kami sa mahabang biyahe. Utos ng kuya niya sa kanya. Sure, tinitigan niya si Drake at ninitian. Gumanti ito ng ngiti at biglay naramdaman niyang pinaghihinaan siya ng mga tuhod. Pagkatapos nilang kumain ay hindi na siya pinatulog ng ina na maglipit ng mga pinagkainan. Kaya naman agad niyang niyaya si Drake sa magiging silid nito. Kung titignan sa labas ng bahay nila ay 2 palapag lang, subalit pagdating sa loob ay masasabing 2.5 iyon dahil mula sa 2 palapag ay may 4 na baitang patungo sa isa pang silid. Doon nakalagay ang ilang mga lumang gamit nila. Subalit na magpasabi ang kuya niya noong nakaraang linggo na may kasama itong uuwi, ay agad umupa ang mama niya nang magtatanggal ng mga lumang gamit at maglilinis ng silid. Pagkatapos ay iniutos sa kanyang ayusin iyon at lagyan ng bagong kutsyon ang single bed at unan. At kabitan na rin ng kortina ang 2 bintana. Doon na magiging silid mo, Drake, itinuro niya ang attic. Hindi ka siguro makakatayo ng tuwid sa may bahaging malapit lang naman sa bintana. Pero maluwag naman ang silid. Nauna siyang pumanhik kasunod nito. I'll fit anywhere, Zaza. Cowboy naman ako eh. Ang ngiti niya nakaplaster na sa mga labi niya. Sa landing sa itaas ay hinintay niya ito makapanhik bago niya pinihit ang seradura ng pinto at dahan-dahang itinulak pabukas. Excited inilahad niya ang kamay. Your room, my lord, aniya, at sinamahan pa iyon ng banayad ng pagyuko. Drake chuckled. Ang isang kamay niya rito ay bitbit ang backpack at ang libreng kamay ay ginulo ang buhok niya. Subalit na wala ang ngiti sa mga labi nito nang masuyod ng tingin ang kabuuan ng silid. Drake was speechless for a few moments. Para siyang pumasok sa Hello Kittyville. Magmula sa kortina hanggang sa kaliit-liitang bagay na makikita sa silid ay may muka ng pusa, pati tsinelas, which was a girl's slippers and a size 6. The room was painted in soft pink at lahat ng kasangkapan at dekorasyon ay puro pink. From light to dark, dark to light, gayon din ang foot rug sa mga paanan ng single bed at ang wicker chair sa isang tabi ay hindi nga pinuntirahan ng pink pero may damit ang sandala na may larawan din ng pusa at gayon din ang kutsyon sa upuan na may ruffles pa ang paligid. Sa ibabaw ng isang maliit at antigong mesa na barnisado ng natural na kulay, thank God, ay nakatuping pink towel. Maging ang mga punda ng unan ay may mukha rin ni Hello Kitty, maliban pa sa mga stuffed toys na nasa ibabaw ng kama. Drake suppressed a groan. Hindi siya magtataka kung sa panaginip niya dinadaluhong siya ng sangkatarabang pusa. Gusto niya magprotesta, subalit hindi niya gustong mapahiya ang kapatid ng kaibigan. Besides, anong dapat niya ireklamo? He was only a guest in this house.
but at least the ceiling was painted in white and the flooring was parquet. Napabungis nga si Zaza nang maobserbahan ang reaksyon niya. Napabaling siya rito. In fairness, the brat was pretty, lalo na kapag ngumingiti tumatawa. He'd bet a few years from now, she'd break many a man's heart. I'm sorry. Alam ko kung anong iniisip mo. Her eyes twinkling in amusement. Ang isang macho na katulad mo ay matutulog sa silid na ito, ha? Drake saw how she tried to control her giggles. Ipupusta kung kanina mo pa gustong ipakita sa akin ang silid na ito, he said dryly. Ibinagsak sa sahig ang backpack at sumandal sa hamba ng pinto at ipinagkrus ang mga braso sa dibdib. There was laughter in her eyes. Actually, nang sabihin lang ni Kuya na samahan kita sa silid mo, saka ko naisip ng ayos nitong guest room, pero wala na akong magagawa. Sa akin inassign ni Mommy ang pag-aayos ng guest room at inaasahan naming babae ang kasama ni Kuya. Kumunot ang noon niya. Babae? She wrinkled her nose. Girlfriend niya? Palagay ko iyon din ang iniisip ni Mommy, bagaman walang sinasabi. Are these things yours? He asked. He again surveyed the whole room. Ang bedsheet, kumot at pillowcases are all mine. Pati na ang mga stuffed toys at kortina at ang ilang dekorasyon. Pero iyong foot rug, towel at slippers ay dinayat hinanap ko pa sa bayan ng Trinidad, ha? At iyang sapi ng upuan ay ipinagawa ko sa mother ng classmate ko. At ako rin ang pumili ng pintura. Anong masasabi niya? Pinaghirapan nito ang lahat sa silid na ito sa pag-aakalang babae ang magiging bisita. Pero huwag kang mag-alala. Papalitan kong lahat ang mga punda ng unan at ang bedsheets at tsinelas. Pero wala na akong magagawa sa pintura at mabilis siyang umiling. No, it doesn't matter. Sayang naman itong pinaghirapan mo kung papalitan mo. Anyway, maganda naman. Refreshing. It feels like I'm in Hello Kittyville. Ani Drake sa nagpaparayang tono. Sigurado ka? She bit her lip, torn between amusement and embarrassment. Very. Then she smiled contentedly. Sige, maiwan na kita. Kung may kailangan ka, just holler. My bedroom's near the stairs. Sure, sweetheart. Tinalikuran na niya ito at hinarap ang kabuuan ng silid niya. Hindi niya mapagpasyahan kung matatawa o madidismaya. Pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang Disneyland movie. Nang gabing iyon ay halos hindi makatulog si Zaza habang yakap-yakap ang unan niya. Puno ang isip niya ng anyo ni Drake. Umaasa siyang mapapansin siya nito sa panahong naroroon ito sa kanila. At isipin gamit nito ang punda ng unan niya, kumot at bedsheets. In 2-3 days ay papalitan niya ang mga iyon at titiyakin niyang hindi malalabhan. Itatabi niya ang mga iyon sa pagtulog. Malalanghap niya mula roon ang amoy nito. Hanggang sa lumalim ang gabi at hilahin siya ng antok ay mukha ni Drake ang laman ng isip niya. Tulog pang kuya niya at ang bisita nito nang magising siya kinabukasan ng bandang 7:00. Hindi na niya hinintay ang chocolate na tinitimpla ng mommy niya para sa kanya. Nagpaalam siya na may importanteng kailangan kay Amanda. Agad niyang pinarang isang dumaang tricycle kahit na may laman iyon. Sa mismong likuran ng driver siya umangkas. Amanda was her classmate and friend at sa may labasan lang ang bahay ng mga magulang nito. Amanda, buksan mo dali! Kinalampag niya ang gate. Pupungas-pungas na napadungaw sa bintana si Amanda. Nang makita siya, ay nagmamadaling lumabas at pinagbuksan siya ng gate. Saan may sunog? Usisa nito. Nakapajama pa. Natiyak niya na gising niya ito sa pagkalampag niya sa gate. She screamed without a sound. Nasa amin si Brad Pitt. Umikot ang mga mata nito at isinara pabalik ang gate na makapasok siya. Ang aga-aga Esperanza ha? Ginising mo ako. Sabado pa naman ngayon at dapat ay mamayang 10:00 pa ang gising ko. Natilihan siya. Napatingin sa kabahayan. Nagising ko kaya ang mommy at daddy mo? Ngumuso ito. Alam mo namang nasa likod ang silid nila at puyat ang mga iyong kagabi dahil may dinaluhang party sa Trinidad. Then Amanda rolled her eyes. Minalas nga akong nasa mismong harap ng gate ang kwarto ko eh. Ang OA mo naman. Nakasimangot niyang sabi. O ano, gusto mo bang marinig ang sasabihin ko? Shasha, andito ka na rin lang at nagising mo na ako. Di pakinggan ko na. Ano na nga ang balita mo? At umagang-umagay sinugod mo ako. Wika nito na kunwari hindi interesado. Narinig mo ako. Nasa amin si Brad Pitt.
Esperanza? Okay, look alike ni Brad Pitt, she said excitedly. Gosh, Amanda, he's gorgeous. Saan naman ang galing ang Brad Pitt lookalike na ito, aber? Nakapamaywang na tanong nito. Classmate ni kuya at magbabakasyon siya sa amin ng kulang 2 buwan. Oh, I am so in love. Muling umikot ang mga mata nito. Sira ka talaga. Pero teka nga, akala ko ba'y babae magiging bisita ninyo? Girlfriend ka mo ng kuya mo. Pwes, mali ako ng akala, she said. Lumakad patungo sa garden set at naupo sa isang silya roon. Hindi mo ba ako pag-aalmusalin? May pag-asa na hinayo niya ng tingin ng kabahayan. Patiling tinawag nito ang katulong nila at nang sumungaw ay nagpalabas ng almusal. Pagkatapos ay lumakad ito patungo sa open porch. Dito tayo at ang lamig-lamig pa. Sinundan niya ito at nang nasa loob na sila ng porch ay naupo sa naroroong wicker chair. Paano nga palang mga gamit na inihanda mo? Hindi ba puro pambabae iyon? She gave a cat-like grin. No problem. Tinanggap niyang lahat iyon. Naupo sa pasimano ng porch si Amanda. Baka ba ding? Namilog ang mga mata niya. Hindi ah. How can you be so sure? I am very sure. As if naman hindi ko kayang kilatisin ng bading at hindi. Nagkibit ito ng balikat. So tell me about him maliban sa gorgeous at Brad Pitt lookalike. He's 21 going on 22. I forgot to ask his birthday. Baka within this month iyon. Oh dear, ano kayang ireregalo ko? Isa-isa nang gumuhit sa isipan niya ang maaring bilhin para iregalo. 22? Pangingilalas ni Amanda. Yuck! Ano naman? Pagtatanggol niya. Hindi mo ba narinig iyong kasabihang age doesn't matter? At single pa po siya. Sigurado ako roon dahil sinabi ni kuya. Umangat ang isang kilay ni Amanda. Baka nakakalimutan mong 15 ka lang. Anito, na tila nanay niya kung magsalita, gayong magkasing edad lang naman sila. At mama na iyang kaibigan ng kuya mo. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Her eyes were dreamy. Tinawag niya akong sweetheart. Oh my gosh, don't you think it's a sign? Impit niyang tili. Sa palagay mo kaya'y may crush din siya sa akin? Kung mama na iyan, di siya magkaka-crush sa iyo. It would appear like cradle snatching. Nadidismayang inirapan niya ito. Lumabas ang katulong at ibinaba ang tray na may lamang 2 tasang mainit na tsokolate, suman sa ibos, itlog na maalat at pandesal. Agad na kinuha ni Zaza ang isang tasa at marahang hinigop. Maiba nga pala tayo ng usapan, ani Amanda na inabot ang natirang tasa at humigop. Kahapon ay napag-usapan ng tungkol sa Valentine's party natin at hulaan mo kung sino magiging date ko sa party. Hindi nakaila kay Esperanza ang kislap ng mga mata ng kaibigan. Saglit siyang nag-isip. Malapit na nga palang Valentine's party sa school nila. Wala pa siyang date sa gabing iyon. Ayoko mag-isip. Aniya, kumuha ng pandesal at isinawsaw sa tsokolate at isinubo. Nang manguyay muling sumawsaw. Hindi makapenetrate ang iba pa sa utak ko ngayon na puno ng anyo ni Brad Pitt. Kaya sirit na. Kainis ka? Pinandilatan siya nito. Si Eric po, kinikilig nitong sabi. Ang nanlupaypay na pandesal ay nabitin 2 pulgada patungo sa bibig niya. Si Eric, nanlaki ang mga mata niya. Si Eric ay ang captain boss sa basketball team ng paaralan nila at crush ng buong SIC. Mismo, mahuhulog na iyang pandesal. Puna nito na agad namang hinabol ng bibig niya. Hindi nga ako makapaniwala, patuloy ni Amanda. Akala ko nga ay nananaginip ako nang lumapit siya sa akin at tanungin ako kung pwede raw ba niya ako maging date sa Valentine's party next week. Hindi ka man lang ba nagpakipot? Magpapakipot pa ba ako? Kung ikaw kaya ako? Siyempre hindi, she giggled. First year pa lang sila, crush na ni Amanda si Eric. At hindi lang naman ito ang nahuhumaling kay Eric dahil halos kalahati yata ng female population sa high school ay may gusto rito. Kaya hindi napapansin ng kaibigan niya gayong di hamak na mas maganda si Amanda kaysa sa mga babaeng umaaligid dito. Paano nangyari yon? Di ka naman napapansin ng lalaking yon. Nagkibit ito ng mga balikat. Baka tinamaan ng pana ni Cupido. Humagikhik ito. Basta na lang niya ako nilapitan. Siyempre,
Nag-uumapaw sa inggit ang mga babae nakarinig. She paused, then looked at her. Ikaw, sinong partner mo? Ako? Sandali siyang hindi umimik. Tinitigan ng itlog na maalat na hati sa gitna na tila ba may lalabas doong itik. Pagkuway namilog ang mga mata niya at tumingala sa kaibigan. Si Drake, siya ang date ko, buong pagmamalaki niyang sabi. Who is Drake? Si Brad Pitt. Isang malakas na tawa ang isinagot ni Amanda sa kanya. Esperanza, puro high school ang dadalo sa Valentine's party natin. Magiging out of place iyang Drake mo dahil mama na iyan. Basta, patabog niyang sagot. Hindi naman kabataan ng mga teachers natin, 'di ba? Hay, naloka na po talaga sa Esperanza. Sa nakalipas na linggo ay bihira niya matsempuhan si Drake sa bahay nila. Dahil kung hindi ito tulog, pabago siya umalis patungong eskwelahan ay kasama ito ng kuya niya nag-iikot sa buong San Ignacio, Trinidad. Nagkikita lang sila kapag oras na ng hapunan. Nang sumunod na Sabado ay niyaya ni Drake si Mandy na maligo at mamingwit sila sa ilog dahil nakabili ito ng pamingwit sa kabilang bayan. Nang bandang 11:00 ay ipininisinta ni Zaza ang sarili na siyang maghahatid ng tanghalian sa dalawa. Abay uuwi naman dito ang dalawang iyon, ani Remy. Hindi naman malayong ilog dito sa bahay. Ay naku mami, aniya, iniligay na isa-isa ang mga kasangkapan sa basket. Libang na libang tiyak ang dalawang iyon at hindi na maaalala ang pagkain kaya mabuti pa ay dalhan ko na ng tanghalian. Kung sa bagay, sang-ayon naman ang ina. Naglagay ng pagkain sa mga Tupperware at naghanda ng ilang plastic plates. Palabas na siya sa may pinto sa kusina. Bet-bet ang basket ng pagkain nang tawagin siya ng ina. Mukhang napakaiksi yata na shorts mo, Zaza. Puna nito na pinakatitigan ang shorts na suot na to. Nakikita na niyang kuyukot mo at iyang tube blouse mo. Di ba't maliit na sa iyo iyan? Kasya pa naman, mommy. Wari ko ba'y may kahalayan ng suot mo? Mommy, ano ba naman kayo? Ipinadyak niya ang isang paa. Sa ilog ako pupunta, hindi sa simbahan. Dati ka naman nagpupunta sa ilog, pero hindi ka nagsusuot ng ganyan dahil mangingitim ka kamo. Dati yun, nakanguso niyan tinalikuran ng ina. Nasa ibaba na siya ay nagpahabol pa ito. Baka mapaaway ang kuya mo dyan sa suot mo. Sabado ngayon at maraming tao sa ilog. She rolled her eyes heavenward. Hindi na sinagot ng ina at tuloy-tuloy na. Mula sa bahay nila ay 100 metro ang layo ng ilog at 10 minuto bago makarating. Nasa pangpang siya at tinanaw niyan 2 lalaki sa may batuhan sa ibaba at sa tubig. May mga ilang taong naroroon at nagpipiknik. Nakita niya si Drake nakausap ng ilang kadalagahan at kilala niya ang nakaupong kadikit nito sa may batuhan. Si Nessie, ang muse ng basketball team sa engineering. Kalapit bahay lang ito ni na Amanda at mamimingwit daw. Iyon pala'y mamimingwit ng mga chicks. Naningkit ang mga mata niya. Maputit makinis si Nessie at maganda rin naman ang totoo. At kilala ito sa buong campus bilang playgirl at hindi siya papayag na hindi pa man siya nakaka-first base kay Drake ay mauunahan siya nito. Mabilis siyang lumusong pababa at dahil nagmamadali, nasa kalagitnaan siya ng madulas at dumausdos kasama ang basket ng pagkain na naunang makarating sa batuhan sa ibaba kaysa sa kanya. Napatili siya at nakuha niya ang atensyon ng mga naroroong tao. Si Drake ay mabilis at tumayo mula sa bato at patakbong nilapitan siya. Kasunod nito si Nessie at ang 3 kasamahan nito. Anong nangyari sa'yo? Napasalampak sa tabi niya si Drake na naka-shorts lang at polo shirt na bukas lahat ang mga botones. Iyon ang pagkakataon para makita niya ng hustong kakisigan nito. Subalit hindi matuon sa halos subad na nitong katawan ng atensyon niya, kundi sa kahihiyang nadama sa sandaling iyon. Nadulas ako. Obviously, ani Drake sa pagitan ng amusement at pag-aalala. Pero may nasaktan ba sa iyo? Hindi nito malaman kung aling bahagi ng katawan niyang hahawakan. Gusto niyang mapaiyak dahil sa sakit ng gasgas niya, pero nakatunghay sa kanya si Nessie at ang mga kaibigan nito. Gasgas lang naman. And my pride. Nasaan si kuya? Itinuon niyang paningin sa paligid at umaasa makikita roon ang kapatid. Ganoon din ang ginawa ni Drake, subalit hindi tumatanaw sa ilog man o sa kabilang pampang. Kasama niya si Elma kanina, sagot ni Nessie. Si Elma ay dating classmate ng kuya niya noong high school at naging girlfriend pa.
Have you twisted your ankle? O may buto bang nalinsag? Umiling siya. Gasgas lang siguro, Drake. Ipinakita niya ang mga siko niya kung saan may mga malalalim na gasgas sa pagsisikap niyang pigilan ng pagbagsak. Napapangiwi siya sa hapde. May bahagi ng gasgas na nagdurugo pa. Sa ibang pagkakataon ay matutunaw siya sa kahihiyan. Nakahantag sa lahat ng mga binti niya hanggang sa mga kasingit-singitan niya at tama ang mommy niya. Halos wala nang tinakpan ng short shorts niya. Ang tube blouse naman niya ay inihantad din ang buong likod at harapan niya. At dahil kinalakihan na niya iyon, kaya naipit ang katawan niya at lumabas ang kakarampot lang ang dibdib niya kumpara sa mga kadalagahang nasa harap niya na nagpapaligsahan sa laki ang mga dibdib sa suot ng mga pampaligo. Doon, pinatungan ng shorts ang bathing suit pero ganoon pa rin. Tila siya nene na nagdalaga. Dalagahan kung ihahambing pa sa mga ito. Gayon may naaagaw ng hapde ang kahihiyang dapat niyang maramdaman. And she wished she hadn't wore the shorts and blouse. Sana'y pinakinggan niyang mommy niya. Can you walk, Zaza? Tumango siya tumayo. Agad siyang inalalayan ni Drake at pinaupo sa isang malaki na kausling bato. Sinuri nito ang iba pang bahagi ng katawan niya at nakitang may mga gasgas din siya sa likod ng mga binti niya. Oh no! Hindi niya mapigilang hindi umatungal. Magkakapeklat ako. Drake's eyes were bright with amusement as he stared at her. Wag mo intindihin ang mga gasgas mo, sweetheart. Anito, superficial lang iyan at maraming krema ngayong pampaalis ng scars. Natitiyak mo bang wala nang masakit pa sa iyo? Umiling siya. Nilinga ang basket ng pagkain na ang 3 Tupperware ay nagkalat sa batuhan. Mabuti na lang at mahigpit ang takip at walang natapon kahit isa. Tanghalian na kasi, kaya dinalhan ko kayo ni kuya ng lunch, she said. Iniinda pa rin ang hapdi ng sugat. That's sweet, Zaza, ani Drake. Tumayo ito at tinungo ang kinabagsakan ng basket at ng mga plastic na tumilapon at isa-isang dinampot, pati na rin ang plastic plates. Pagkatapos ay dinala sa kinauupuan niya. Hindi na natin makikita ang kuya mo at malamang na ipinasyal na niyo na kasama, kaya tayo na lang ang kumain nitong dala mo. Wow! Fried chicken! Halabos na hipon at pakwan. Sarap nito. Pumilas ito ng balat ng pritong manok at inilapit sa bibig niya. Tikman mo. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ay kumislap ang mga mata niya. Sa isang praktisadong kailambungan na nakita niya sa TV, ibinuka niya ang bibig niya, put her tongue a little at tinanggap ang sinusubo ni Drake. But she made sure tongue and lips touched his fingers. Hindi niya tiyak pero tila narinig niya malakas itong suminghap at nang ituon niya ang mga mata rito ay nakatitig ito ng husto sa kanya. Pagkaway mabilis na nilinga sina Nessie. Girls, join us. Marami namang pagkain. Seryoso ka ba? Tanong ni Nessie na agad humakbang patungo sa kanila. Sumunod dito ang 3 kasamahan. Ilang sandali pa inihain na ni Drake ang mga pagkain sa mga ito. At nang siya na ang binalingan nito upang bigyan ng pinggan ay mabilis siyang tumayo. Sa bahay na ako kakain. Aniya. Sinisikap huwag ipahalata ang inis. Zaza, marami namang para talaga sa inyo ni kuya ang pagkain. Putol niya sa sinasabi ni Drake. Pagkasabi niyon ay nagmadali na siyang tumalikod. Kung magagawa lang niyang kalmutin ang mukha ni Nessie at ang mga kasamahan nito ay ginawa na niya. Ingat, pahabol ni Nessie na sa pandinig niya ay nangangantsaw. She gritted her teeth. She hated this day. Nasaktan na siya pati pa pride niya. Lunes, Mommy, alis na ako. Tili niya habang nagmamadaling bumaba ng hagdan. Nakasukbit ang backpack niya sa likod. Naabutan niya ang kuya niya at si Drake na nasa sala. Hi Drake, she smiled at him sweetly. How's the bruises? Sinulya pa nito ang mga braso niya na may bakas pa ng betadine na hindi natanggal nang maligo siya dahil mahapde kapag nasagi ang sugat niya. Healing? Papasok na ako. Mabuti pa sumabay ka na kay Drake. Ani Mandy. Oo nga naman. Isasabay? Bakit? Saan ka pupunta, Drake? Sa bangko sa bayan. Inabot nito ang susi ng kotse sa ibabaw ng coffee table. Mapapaliw ka pa. Ani niya kunwari pero nag-uumapaw sa tuwa ang puso. No problem. Tumayo na ito. Bahala ka. Bye kuya. Pagkatapos ng klase ay umuwi ka na kaagad, Zaza. Walang barka-barkada. Ani Mandy ay kinatirik ng mga mata niya. Ano nga ba ang gagawin ng batang puso ni Zaza kung unang kita pa lang niya
ay nagka-crush na siya kay Drake. Pumayag kaya si Drake na maging partner sa Valentine's party? Kaya naman, abangan!